Makikita po natin dito sa panahon po ni King Jehoiakim, hari ng Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon. Yan. Share na lang po yung ating live, no, sa ating mga kasama. Kasi kagahapon na po tayo nag-announce ng ating pagbabalik na po. So, sa panahon po ni King Jehoiakim, no, siya po ay hari ng Judah. Siya po ay hari ng Judah, King Nebuchadnezzar, king of Babylon. Na ibig sabihin po nito, sila ay sinakop ng Babylon. Ito po, sila ay kinubkob ng Babylon ni King Nebuchadnezzar. Pinasok po sila, sila po ay ginawang captive. Ito po. Verse 2, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with a part of the vessels of the house of God, which he carried in the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure of his God. So, bakit po sila naging captive ng Babylon? No? Si King Jehoiakim, sabi po ng Bible dito, the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Ang Diyos po ang allowed na si King Jehoiakim po ay mapasa kamay ni King Nebuchadnezzar. No, yan ang tanong po, bakit hinayaan ng Diyos na si King Jehoiakim ay maging hawak ni King Nebuchadnezzar? No, sila ay maging captive ng Babylon. Ano po ang dahilan? Yan. Na hinayaan ng Diyos na sila po ay maging captive ng kalaban. Yan. Ito po, no? God allowed Nebuchadnezzar to capture Israel because of their sin and rebellion. It is the act of righteousness, righteous judgment, and loving discipline to purify his people and to accomplish his greater divine purpose. So, ibig sabihin po, inallowed ng Diyos na sila po ay maging captive ni King Nebuchadnezzar because of their sins and rebellion. Nang ibig sabihin po, minsan po, ina-allowed ng Diyos na tayo ay maging captive. Ibig sabihin po yan, mangyari yung mga bagay sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. No? Para ano po, is a way of God's judgment and discipline. No? Ano po ba yung kasalanan na meron ang Judah, na meron si King Jehoiakim? Ano po ba yung kasalanan na hindi po nagustuhan ng Diyos during the time of Jehoiakim? Ito po, bigyan ko lang po kayo ng background. Bakit inalaw ng Diyos si King Jehoiakim ay mapasakamay ni King Nebuchadnezzar? Dahil si King Jehoiakim po ay hindi na po nakikinig sa salita ng Diyos. Ano po?
Pag tayo po ay napalayo sa Panginoon, nanatili tayo sa kasalanan, at nire-reject na po natin ang Word of God, darating po yung time na iaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa isang bagay na hindi po natin magugustuhan. No? Hindi po natin inaasahan. Para ano po? Muli tayong manumbalik sa Kanya. Muli tayong tumawag sa Panginoon. Amen. Kaya, hayaan pa po ba natin na dumating yung time na tayo ay dalhin ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi po natin magugustuhan? Para ano po? Para kausapin tayo ng Diyos. Ibigay po kayo ng unang kasalanan na meron ang Israel, no? Sa panahon sa pangunguna ni King Joachim. Many years Judah turned away from God. They worship idols and ignore God's commandment. God sent prophets to warn them, but they refused to repent. Amen. Sabi po sa 2 Kings chapter 21 verse 10, the Lord spake by his servant the prophet, saying, because Manasseh of Judah hath done abomination, hath wickedly above all that Amorites did, which before him, and hath made Judah also to sin with idols. Therefore thus saith the Lord God of Israel, I am bring evil upon Jerusalem and Judah, that whosoever heareth of it, both his ears shall tingle. I am bringing such evil upon Jerusalem and Judah. I will stretch over Jerusalem the line of Samaria. I will forsake the remnant of mine inheritance, no? And deliver them into the hand of their enemies. Alam naman po natin na yung Babylon ay kalaban nila. Pero bakit hinayaan ng Diyos na ang Israel ay mapasakamay ng kalaban, no, ni King Nebuchadnezzar? Because, ano sabi po dito? I will deliver them into the hand of their enemies, and they shall become a prey and a spoil to all their enemies. So, yan po yung reason. Wala pa lang verse na. Yan po yung reason why God allowed them, no, na sila po ay mapasakamay ng kanilang kalaban na si King Nebuchadnezzar. Amen. God's discipline, God's judgment. No, Jeremiah 25 verse 4 to 11. So binibigyan ko lang po kayo ng background bakit hinayaan ng Diyos na yung mga Israel ay maging captive ng kalaban. Isang reason po dahil para sila po ay disiplinahin ng Diyos. Amen? Yan. And the Lord that sent unto you all his servant, the prophet. Kaya ang Panginoon po lagi nagpapadala sa atin ng revival. O kaya salamat po sa Panginoon, may mga revival po tayo, may mga conference po tayo. It is God's way for His people para kunin yung attention natin. Kunin ulit yung ating mga tenga, kunin ulit yung ating mga puso. But pag hindi tayo makuha through His servant, through His prophets, through mga revival, no? May mga conference pa. Gagaya ng mga
Israelites during the time of Jeremiah. Nagpadala ang Panginoon ng servant, nagpadala ang Panginoon ng prophets, but they hearken not. He have not hearkened, nor incline your ears. Hindi sila nakinig. Nireject nila. Nireject nila yung invitation ng Diyos. Nireject nila ang panawagan ng Panginoon sa kanyang salita. No po? Ano po nangyari? They said, turn ye again. Turn ye again now, everyone from his evil way, and from evil of your doings, and dwell in the land that the Lord hath given unto you and to your fathers forever. And go not after other gods to serve them and to worship them. Provoke me not to anger with the works of your hands, and I will do you no hurt. Yet ye have not hearkened unto me, saith the Lord. Ye might provoke me to anger with the works of your hands to your own hurts. That saith the Lord of hosts. Because ye have not heard my words, behold, liit na, I will send your families. I will send and take all the families of the north, saith the Lord. And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, will bring them against this land, against its inhabitants, against all this nation around them, and utterly destroy them, and make them an astonished and hissing and perpetual desolation. Moreover, I will take from them the voice of mirth, the voice of gladness. So, yan po. The reason why God allowed them to be captive in Babylon, because they rejected the word of God. No? Tayo rin po, kung tayo po'y mag-reject, patuloy na mag-reject sa salita ng Diyos, God will bring evil in our life. God will allow us to be captive by the enemy. Amen? So, bagamat ganun po ang nangyari, bagamat ganun po ang mga pangyayari na po, meron pa rin pong purpose ang Panginoon. O, may purpose ang Panginoon. Balik po tayo sa ating verse. No? And the Lord gave Jehoiakim, no, into the hand of King of Judah, into his hand. No, kinuha yung kanilang mga treasure. No po. And the king spake unto Aspinas, the master of his eunuch. Kinausap ni King Nebuchadnezzar, yung master of his eunuchs, isa sa mga leader ng mga eunuch, that he should bring certain children of Israel, and of the king's seed, and of princess. Yan, nag-request si King Nebuchadnezzar, nadalan siya ng mga tao na magsiserve sa kanyang karian, na merong lahi ng hari at ng mga prinsipe. No, matinding request ni King Nebuchadnezzar. Amen? Children in whom no blemish, well-favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and an ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Amen? Nag-request si King Nebuchadnezzar, nadalhan siya ng mga lalaki na maglilingkod sa kanyang karian.
At ang hindi lamang po basta-bastang mga servant, mga lalaki, but mga matatalino, no? Mga matipuno, mga malalakas. Kaya nag-utos ang hari na bigyan sila ng pagkain, daily provision of the king's meat, and wine he drank. And sila po ay inorish, alagaan, for 3 years. At sila po ay maglilingkod sa karian. So yan po yung utos ng hari. At kasama nga po dito, the children of Judah is sino po? Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Amen? No po? At may kita po natin dito, pinalitan yung kanilang pangalan. Anong pangalan na pinalit sa kanila? Unto whom the prince of the eunuch gave names. Okay. Yan. He gave unto Daniel the names Belteshazzar, Hananiah, Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah, Abednego. Yan. Very familiar story po. Shadrach, Meshach, and Abednego. No, that is their Babylonian name. Ang totoong pangalan nila is Belteshazzar, Hananiah, Mishael, and Azariah. Pinalitan yung kanilang pangalan ng Babylonian name. No? Ganun po. Kapag tayo ay napunta sa Babylon, napunta tayo sa sanlibutan, no? Babylon, no? Naglalarawan po ito ng sanlibutan. And Nebuchadnezzar naglalarawan ng Diablo. No? Na gusto tayong kontrolin. Gustong palitan yung ating identity. No? Gustong palitan ang iyong pagiging Kristiyano. Pero salamat po sa Panginoon. Bagamat pinalitan yung kanilang pangalan, gustong palitan yung kanilang identity. Makita po natin dito kung paano nanatili sa pananampalataya si Daniel at ang kasama niyang tatlong magkakaibigan. So the title of our devotion this morning, Things that Remain in Babylon. No, title po talaga natin ay Standing for God in Babylon. Amen. Manatili tayong nakatindig sa gitna ng Babylon, in Babylon. Ibig sabihin po niyan, manatili tayong nakatindig sa ating pananampalataya kahit po tayo ay nasa sanlibutan. Sabi nga po nila, we are in this world, but we are not of this world. Tayo nasa sanlibutan, pero hindi tayo dapat makiayon sa sanlibutan. Amen? So, may utos ang hari na sila po'y pakainin ng daily provision for 3 years. Amen? Pero si Daniel, ano pong desisyon ni Daniel? Verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. No? Purpose in his heart. Ibig sabihin po, nagkaroon siya ng desisyon. Amen? Purpose in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Because Daniel
believe, no? Naniniwala siya. O alam niya na yung pagkain na ihahain sa kanila ng hari, no, ay hindi po kalooban ng Diyos. Alam ni Daniel na yung pagkain na yon ay makakarumi, no? Sila'y magkakasala sa Panginoon. Amen. Sabi nga that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. No? Kung tayo po siguro to, papayag tayo. Si king's meat, no? Masarap po yan. Special yon. Amen? No? Talagang hindi basta-bastang pagkain yun. Pero, yung pagkain na yon ay hindi kalooban ng Diyos. No, minsan po, sa buhay, darating po sa buhay natin, na merong iaalok sa atin. May mag-o-offer sa iyo ng trabaho. May mag-o-offer sa iyo ng magandang sahod. May mag-o-offer sa iyo ng magandang bahay. May mag-o-offer sa iyo ng magandang opportunity. Pero, magandang offer, magandang opportunity. Pero, sa tingin mo, no, hindi kalooban ng Diyos. Nakikita mo na hindi kalooban ng Diyos. Kaya anong desisyon natin? Anong desisyon natin kapag inoperan tayo ng mga bagay na masarap? Inoperan tayo ng mga bagay na malaki. Malaking sahod. Kaya lang, may pasok ka kapag linggo. Malaking sahod. Kaya lang mawawala ka sa prayer meeting. Malaking offer. Kaya lang, i-give up mo yung iyong mga ministry. Amen? But Daniel purpose in his heart. Ngunit si Daniel po, nagkaroon siya ng desisyon that he would not defile himself. Kagaya ng Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 4, di ba po? Ang daming offer sa kanya ng dyablo. But Jesus Christ remained, ano po, hindi siya nagpadala sa dyablo. Hindi siya nagpadala sa alok. Kasi maraming Kristiyano, inalok na ng malaking pera, bumigay na. Amen? Niligawan lang na unbeliever, na gwapo, na wala na sa ministry. But Daniel remained faithful in spite of magandang offer, magandang masarap na pagkain, pero hindi kalooban ng Diyos. Kaya number 1 po, ano yung mga bagay na dapat manatili sa atin bilang Kristiyano while we are in this world? Number 1, Daniel and his friends remain in their conviction. Remain in their conviction. Nanatili sila sa kanilang conviction. Ano ba yung conviction? Sa kanilang pananampalataya. Amen? Kaya nga may purpose po bakit sila dinala ng Panginoon sa Babylon para matest kung sino talaga ang nananatili sa pananampalataya. Idadaan tayo minsan ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan.
para ano po, itest yung ating pananampalataya. Kung ang pananampalataya po ba natin ay kayang bilhin ng pera, kayang bilhin ng offer ng sanlibutan, kaya kang bumigay. Amen. But Daniel and his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, they remain faithful in their faith, in their conviction. Hindi sila nahiya na sabihin sa mga taga-Babylon na hindi kami pwede ng pagkain yan. Kahit tikim, kahit konti. Dapat po tayo, hindi rin po tayo mahiya. Makita yung ating pananampalataya. Ano po sabi ni Apostle Pablo in Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation, everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. I am not ashamed. Huwag tayong mahiya. Ipaalam na tayo Christian. Huwag tayong mahiya. Ipakita na meron tayong pananampalataya. Amen. They remain in their conviction. Number 2, they remain on their commitment. Commitment. Amen. Nanatili sila sa kanilang commitment. No? Sabi nung katiwala ni Nebuchadnezzar, sabi, and the prince of the eunuchs said unto them, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should ye see your face worse liking than the children which are sort of, then ye shall make me endanger my head to the king. Mahal, sabi nung prince of the eunuch, nagmamakawa pa. Ano ba naman kayo? Ako mapapahamak niyan. Pag nakita ng hari na mga payat kayo, mga hindi kayo naging matipuno, yari naman ako. Pupugutan ako ng hari. Malaman niya na hindi pala kayo kumakain ng kanyang mga pagkain. So, may kita po natin dito yung pagmamakaawa. No? Parang pagmamakaawa na may kasamang pananakot. Siguro sabihin ni Daniel, oo nga, no, kawawa ka naman. Mapupugutan ka ng ulo dahil sa akin, dahil sa amin. Madadamay ka pa. No, minsan po, gagawin ng diablo sa atin, yung maawa ka. No, kawawa naman. Kung hindi ko tatanggapin yan. May mga taong madadamay dahil hindi namin tinanggap yung offer na yan. May pananakot pa. Pupugutan kami ng ulo ng hari. Pag di namin niya sagot. No, misa po, ganon. No? Tayo ay tatakutin. Tayo ay maawa. Sige na. Tanggapin mo na to. Sige na. Gawin mo na to. Kawawa naman kami. Diba po? But Daniel and his friends remain on their commitment. Sabi ni Daniel, hindi. Bigyan mo lang kami ng pagkain ng gulay at tubig. Then said Daniel to Meshach, whom the prince, verse number 12,
Prove thy servant, I beseech thee, 10 days. Let them give us pulse to eat and water to drink. They prove thy servant. Amen? Ito po, 10 days lang. Bigyan nyo lang kami ng gulay at tubig within 10 days. I-compare mo kami sa mga kumakain ng King's meat at gulay sa amin. Compare mo. Then let our countenance be look upon thee and all the countenance children of eat that portion of King's meat. Oh. Sige, sabi siguro ng servant. Sige nga, 10 days pala eh. 3 years, I think 3 years po, no? 3 years silang pakakainin. Hindi po nagkakamali. 3 years. Maaaring sabi nung servant, sige, subukan natin ng 10 days. 3 years pa naman ang ihintay. Pagka 10 days, wala nangyari, kumain kayo ha. Kumain kayo. Pag walang nangyari within 10 days. Amen? No po? Beriyan po yan. So, ikita po natin, bagamat merong pressure, pinipressure sila ng servant ni Nebuchadnezzar. Kain nyo na to. No? Subukan nyo to. Ako mapapahamak dito pag hindi nyo tinanggap. Bagamat may pressure, they remain in their commitment to the Lord. Na hindi sila tatanggap ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Nawa po tayo rin, manatili tayo sa ating commitment sa Panginoon. Amen. Hindi magbago yung ating commitment sa Panginoon. Nag-commit ka sa Panginoon na ikaw ay magiging matapat sa Kanya. Dapat po maging committed tayo. Amen. Maging committed tayo. Amen. Committed tayo sa simbahan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. No? Na ibinigay ng Diyos sa atin. Diyan ka maging faithful. Maging tapat. Diyan ka magamit. Amen? No? Kaya makikita po natin dito na natili sila sa kanilang commitment sa Panginoon in spite of pressure. Pressure of the world. Pressure of wickedness. Pressure of Babylon. Amen. Si misa po, pag naiipit na, bumibigay na po tayo. But they remain on their commitment. And the last po, they remain on their consecration. Consecration. He separated himself unto God. They separate themselves unto God. He chose holiness over compromise. Amen. Hindi sila nakipag-compromise. Hindi sila nagpadala. Amen. So, nakita po natin dito, pinayagan sila within 10 days. Pero makita po natin dito, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Kay Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano naman ang ginawa ng Diyos? Alam niyo pa, pag nakita ng Panginoon yung ating paninindigan, yung ating commitment, yung ating consecration, yung ating separated life sa mundo, tandaan po natin, huwag kang matakot, kasama mo ang Panginoon. Kaya si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila natakot, hindi sila nadala, kasi alam nila, kasama nila ang Panginoon.
at tutulungan sila ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nung makita ng Panginoon yung desisyon ni Daniel, they remain on their conviction, on their commitment, and consecration. Anong ginawa ng Diyos? Now, God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuch. Kapag nakita ng Diyos yung ating conviction, commitment, and consecration, magkakaroon tayo ng pabor. Oo, sa mga taong kita din, nabigyan sila ng pabor at naging kaibig-ibig sila with the prince of the eunuch. No, napaganda ng story nito, no? Naging sila, imbis na mainis yung prince of the eunuch, si pangalan, no? Yan, basta nandyan po yung pangalan, Melzar. Oh. Po, naging nasa kanila yung pabor. Sige, bigyan ko kayo ng 10 days. Sige, papayagan ko kayo. Kung nakita ng Panginoon yung pananampalataya po natin, yung kinakatakutan mo na boss mo, ano gagawin ng Panginoon? Hipuin yung puso nung boss mo, nung manager mo, nung leader mo, na bigyan ka ng pabor, na maging kaibig-ibig ka. Now God hath brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuch. Amen. Imbis na pag-initan sila, dahil sila ay kumontra, dahil sila ay hindi sumunod, nagbago yung puso ng prince of the eunuch, naging malambot. Kasi minsan po, maraming Kristiyano hindi nag-stand sa pananampalataya kasi bakit? takot kay boss. Baka pag initan ako sa trabaho, baka i-pressure ako. Hindi. Kita pa natin dito. Gumawa ang Panginoon. Kumilos ang Panginoon. Amen. Kakausapin ng Panginoon yung mga taong yan. Amen. And, ano pa po ginawa ng Panginoon? Panakita ng Panginoon yung ating conviction, commitment, consecration. Verse number 17. Ayan, ito muna po. So, pinakain po sila ng gulay at tubig within 10 days. At the end of 10 days, ito na. Their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Amen. After 10 days, nakita na mas malusog, mas malakas sila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego kaysa sa mga children which did eat the portion of the king's meat. Amen. Thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them also. Dahil binigay ni Melzar
yung hiling ni Daniel. Amen. Ito pa po matindi. As for these 4 children, amen, yung 4, si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, na natili sa pananampalataya. Bilugan niyo po sa Bible niyo, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Amen. Binigyan sila ng Diyos ng karunungan, skill, ng mga talent, sa lahat ng karunungan at wisdom, kawikaan. At si Daniel binigyan pa ng understanding in all vision and dreams. Kaya pa nakita ng Panginoon na nag-stand tayo sa pananampalataya, ipopromote tayo ng Panginoon. No? At the end of the days that the king had said should bring them in, then the prince of the eunuch brought them in before Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng pagsasanay, pagpapakain, dinala na sila kay Nebuchadnezzar, and the king communed with them. Among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Walang katulad si Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah nung sila ay humarap sa hari. Amen. And in all matters of wisdom and understanding, tines sila doon. Maaring tines sila, tinanong sila, may mga pinagawa sa kanila, pina-exam sila, may mga tinanong. Kung talagang sa loob ng 3 taon na pagsasanay, ano sabi ng Bible? He found them 10 times better. 10 times better than all the magician and astrologers that were in all his films. They found 10 times better. Wow, amen? Sino po may gawa niyan? Ang Panginoon. Bakit binigay ng Panginoon sa kanila yan? Because they remain in their conviction. They remain on their commitment. They remain consecrated in the sight of God. No? Hindi sila nagpadala sa offer ng hari na alam nila na sila'y magkakasala sa Panginoon. Dapat po tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng kagaya ng Daniel na mayroon conviction, na hindi magpapadala, hindi kakagat sa offer ng sanlibutan. At ang Diyos ang bahala sa atin. Standing for God in Babylon. Amen. I hope na tayo po na-bless ngayong umaga sa ating lesson po ngayong umaga. Ito po sa Daniel chapter 1. Amen. I hope na naging blessing po. This is our first time na tayo po ay mag-aral dito po sa Book of Daniel. At alam ko po na napagandang story din po ito. No? Gandang book sa Daniel po dahil marami pong vision ibinigay ang Diyos kay Daniel. Amen? So, salamat po sa umagang ito. Kung kayo po ay na-bless ngayong umaga, kindly comment na po sa ating comment section. Kung kayo po ay na-bless, ano po yung natutunan nyo ngayong araw na to, you can share sa ating comment section. No? Share nyo lang po. Ano yung pwede nyo i-share yung inyong mga experience. No? Pwede nyo po i-share yung mga bagay na nangyari di po